So, yung gagamitin natin na coordinate system muna is yung sa Cartesian, no? So, in order to describe a vector accurately, so some specific lengths, direction, angles, projections, or components must be given. So, there are three simple methods of doing this. Alam naman natin sa Cartesian or tinatawag na rectangular coordinate system. Okay? Tatlo yan, X, Y, Z. Yung two dimension, di ba yung two dimension, that is X and Y. No? Dito, pag three dimension, so three dimension, no? X, Y, and Z. No? So, yun. Ito sa pangalawa, cylindrical coordinate system. Class, kapag tumingin kayo sa ibang reference, nagkakapalit minsan to eh. Malito kayo. Pero usually given dyan, raw talaga to, no? Minsan R, pero huwag yun ang palitan. Basta sa atin to, raw phi z, ha? Kaya pag nakita nyo ibang reference, naka-R yan, palitan nyo ng raw, no? So, raw. Okay? Then ito, R, tsaka theta, tsaka phi. Ngayon, yung discussion na malalim dito, no? Sa next meeting pa yan. So, dito sa Cartesian coordinate system, so we set up nasaan na ba yung ano ko? So, dito sa 3 dimension, tawag sa kanya, mutually perpendicular, no? To each other. Mamaya may term pa nga dyan eh. So, yung X, yan yung X, 90 degrees yan eh. With respect to Y axis. Di ba sa 2 dimension, X, di ba ito dati yung X, yung Y, ng Y. Ito na yung Y, at 90 degrees din yan sa Z. Yan. Yan. Tapos yung Y tsaka Z, 90 degrees din siya, no? With respect to each other. Okay. Okay. So, kaya ganyan ang pag-drawing niya, no? Usually yan. X, Y, and Z. Okay. So, yun. So, a point is located. Let's say this one, point P, no? Point P. By giving its X, Y, and Z coordinates. Okay. Usually, ang notation ng point, di ba? Let's say, sa coordinates sa 2 dimension, di ba? X, Y. Ganyan lang din naman. Minsan pinapangalanan natin, point M, no? Ganon. Ganon din dito. Point P. Nakaano siya ng 3 coordinates lang, X, Y, Z, no? Pero, open and close parenthesis dapat. Point P, yan. X, Y, Z. Open and close parenthesis, no? To denote a point. Ha? Iba kasi kapag vector, no? So, these are respectively the distances from the origin to the intersection of a perpendicular drop from the point to X, Y, and Z axis. So, for a given point, di ba, ipaplat mo kasi siya, no? Halimbawa, 1. Di ba, ang ano mo ay 1, 1, 1. Pakita ko sa inyo, no? Ang point P mo ay 1, 1, 1, no? Ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Dito yung X, let's say ito yung 1, di ba? Ito naman yung Y, 1 din. Ito yung Z, 1 din. Pag pinlat mo yan, so, usually pag nagpa-plot ako, yung X and Y muna, yung nasa plot, no? So, lagyan mo lang ng parang ipaparallel mo siya dito sa x-axis, ganun din sa y-axis. So, tapos, kung, halimbawa, 1 yan, di ba? 1, okay. So, ang ginagawa ko dito, yung kanto dito, yan. Yan. So, 1, maglalagay ka ng height na 1 dyan, o saka mo na ituloy yung box na yan. Okay? Yung box na yan. Yan.
So, ito yung point P mo. Yan yung point P mo na 111. Yan yung point P mo na 111. Kaya, sabi, these are respectively the distances from the origin to the intersection. Ito na yung intersection ng perpendicular drop. Okay? From the point to X, Y, and Z axis. Okay? So, nagre-reference kasi tayo from the origin. Di ba? Yung naglagay ako ng 1, nag-measure ako ng 1 from the origin. Dito, 1 from the origin. Dito, 1 from the origin. No? So, ganun. Halimbawa, pag halimbawa magpa-plot kayo. Halimbawa, let's say, 1 to negative 1, no? Lagyan ko sa ilalim. 1 to negative 1. Ito yung x, 1. 1 yan. Ito, 1, 2. O, yan yung y, 2. Tapos, negative 1, syempre, ilalim, negative 1 yan. Okay. So, sabi ko sa inyo, x and y muna ang unahin. Okay? Tapos, maglagay ka lang ng 1 na magnitude. Kasi negative 1, ilalim, di ba? O, tansyahin mo na ganyan. O. Yan na. Tapos, sunod-sunod mo na yan yung 3-dimensional. No? Ito na yun. Ito na yung kanto mo. Ito na yung point P. 1, 2, negative 1. Naintindihan? Yan na yan. Yan na yung perpendicular drop. Intersection of perpendicular. Okay. So, rectangular orthogonal unit vectors. Ayan. Okay. Ano naman to? Di ba, meron tayong coordinate axis. Yun yung X, Y, tsaka Z. Di ba? So, sa rectangular, kada rectangular axis, meron siyang tinatawag na unit vector. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing vector, may direction. No? In order para magkaroon ng direction, magre-represent tayo ng unit vector dun sa coordinate axis na yon. Halimbawa sa X, ang nilagay na unit vector, yung vector I. Yan. I. Okay? Para ka lang nag-alphabet niyan. I, sa Y, J. Sa Z, K. I, J, K. Diba? X, Y, Z, I, J, K. No? Yun lang kapag hindi mo kabisado yung alphabet hanggang ngayon. Sabi, joke! Ayun o, J-O-K. Joke! Joke lang yan. Kayo pa, makalimutan nyo yan. Okay? So, yun. I, J, K. Okay? Tandaan, direction ng X is denoted by I. No? Unit vector I. J sa Y and K. Okay. So, basta yun na. Unit vectors. So, direction yun ng positive. Kasi yung X, di ba, meron dito. Ano yan eh? Infinite yan eh. Hanggang ano yan eh. Walang hanggan yan. Yun. Sorry. Oh. Infinite yan. Walang hanggan. Lagyan mo ng araw para so, hindi dito yung I, Pag dito, sorry. Negative I. Kabaligtaran na yan, eh. Pag dito, negative K. Sa kabila, negative J. So, I, J, K dyan, ha? So, kapag dito, tandaan nyo, I, negative I na yan. Okay? Wala, binaligtad yung direction, pero same pa rin yung magnitude, no? So, I, J, K. Madalas, I, J, K talaga yon. Okay? Pero, sa ibang reference material, common ito, no? Yung I equivalent sa A sub X. Malinaw naman to kasi yung unit vector represented by small letter A talaga.
Pakita ko mamaya yung formula niya. And then, subscript niya, lalagyan lang ng x. O, yun yung unit vector niya along x-axis. Yung j naman, ang equivalent niyan is a sub y. Diba? Yung k, a sub z. Okay, parehas lang yan. Sa iba, madali lang naman kasi nilagyan lang ng hat. No? Yung iba ay hat. Yung ganyan. Yung iba, j hat. Ganon. Yung iba, k hat. Yung, okay. So, ito, no? Pakita ko lang dito, no? Yung, although hindi pa niya binanggit, no? Yung vector A is vector A. Kasi ito yung vector. Ang formula niya, ang notation niya, pag sinabing vector, no? Ang component niya ay ito. A sub x plus A sub y plus A sub z. So, i-discuss ko yan sa susunod. Eto. Ayan yan. Okay. So, any vector A in 3 dimensions can be represented with initial point at the origin. Ayan, initial point. Usually, ang ginagamit na initial point yung origin. So, pag hindi naman origin, may di-discuss natin yan. Okay? So, with initial point at the origin, let's say, pag initial point niya, 0, 0, 0, no? Origin of rectangular coordinate system. So, let's say, pag binanggit A1, A2, A3, so that is a point actually. Okay? So, let's say, ito yung point A1, A2, A3. No? So, usually, A1, A2, A3, pwede rin banggitin. Ano yan? AX, AY, AZ. Ganito yan, ha? Yung iba talagang reference, mahigpit sila na kapag ganito, yung close open parenthesis, tapos yung numbers dyan, consider na point lang talaga yan. Okay? Pero, meron din reference na kinukonsider nilang vector yan. No? Okay? So, kasi kapag vector talaga, nilalagyan dapat ganito. Nalimutan ko ng tawag dito. A1, dapat ganyan. Pag nire-represent mo siya ng vector, dapat ganyan, no? Okay? Kasi kapag ganito, point lang yan, no? Point lang yan. Pero sa part na yan, no? Consider siyang vector. Vector A, vector A. Okay? So A1, A2, A3, dapat nakaganito yan. So sabi ko na nga sa inyo, sa ibang reference, sa ibang reference ko to kinuha kasi. Okay? Dapat ganyan yan, no? Okay? And kung ganon, sabi ko sa inyo yung vector A is pwedeng i-represent ng yung point na to, A1, times yung vector niya. Unit vector rather. I plus A2J plus A3K. Or, pwede rin i-represent as A1 A sub X plus A2 A sub Y plus A3 A sub Z. Oh. Excuse me. Pwede rin I hat, J hat. Okay na. Okay na yan. Okay. Pwede ganyan, no? Okay. So, eto lang yan, no? Okay. Not necessarily pag plot na pantay talaga to. Kasi minsan, mahaba yung solution ng mga to. Kahit ano nyo lang. Guhitan nyo lang dyan, no? Tansyahin nyo lang. Excuse me. So, yun. Usually, kapag ang origin mo ay yung yung initial point pala ay yung origin. Yan. Yan. Kasi kapag hindi origin yung initial point, mababago yung A1, A2, A3 na yan. No? Papayita ko sa inyo. Okay. Hindi. Ito. Wala pa. Okay. Naming muna tayo, no? Okay. So, ito yun. Yung vector A is equal to A sub 1, I, plus A2J, plus A3K. Take note, yung A sub 1, yung A sub 2, tsaka yung A sub 3, yan yung coordinates nung 3 dimension. Considering ang initial point ay
origin. Okay? So, pag ganyan, diretso na yan. A1, lagay mo dyan. A2, A3. Tapos, multiply mo na lang yung unit vector, I, J, K. No? Diba? Yung A1, yan yung magnitude. No? Dito. Yung along X. Tapos, multiply mo yung I to consider a vector with direction doon sa x-axis. Okay? So, yung vectors na A1I, A2J, tsaka A sub 3K, ang tawag dyan, rectangular component vectors. Okay? Bakit? Okay. Una, vector siya. Pangalawa, dun siya sa rectangular coordinate system. Kinuha. Okay? Kaya, rectangular component vectors or simply component vectors. So, may tatlong component vectors yung given na vector na to. Okay? So, ano naman ang tawag dun sa A1, A2, A3? So, tawag sa kanila is rectangular components lang. Tanggalin mo lang yung vectors kasi tinanggal din yung vectors. Tanggalin mo din yung word na vector. Rectangular components or simply components. So, pag tinanong, ano yung component, no? Nung A sub 1I, no? Siyempre, A sub 1 lang, no? So, yun. O, halimbawa, plot natin ito. Number 1, point ito. Point lang to. Number 2, it is a vector. Okay? So, kung pa-plot natin to, ma 2 to 4. Parallel mo lang dito, tapos to parallel mo lang dyan. Yung pangatlo, negative 3. O sa ilalim. 1, 2, 3. Negative 3. Although, hindi mo naman talaga ipapantay dyan, no? O, dito ka na lang gumawa, no? Negative 3. 1, 2, 3. Ano ba? So, ito. O, saka mo burahin to. Saka mo burahin yun. Ito yung point. Point 2, 4, negative 3. Okay? Yan. Okay. Point lang yan. Kahit di mo naguhitan ng from this origin, no? Okay. So, number 2, pwede mo i-plot natin yung vector negative 1 to negative 5. No? Ito pa rin yung X, ito pa rin yung Y, ito pa rin yung Z. Negative 1, dito positive dito. So, papunta doon, negative 1. O, negative 1. And then 2, 2. O, yun. Para naman lang yan. Yan. Tapos, negative 5. Dito lang guhit sa ilalim. 1, 2, 3, 4, ano ba? 5. Okay? So, ito na yun. Negative 1 to negative 5. Dahil vector siya, maguguhit ka from the origin ng ray. Lalagyan mo siya ng yan. Yan yung vector negative 1 to negative 5. So, ganyan yung vector. May magnitude, may direction. Okay? So, ganun. Naintindihan ba? Okay, sige. Thank you. Okay.